po, kapag pinagyo tayo, anong nangyayari? Binabaha ang lansangan, inaanod ang mga tahanan. Bakit? Dahil sa palpak at substandard ng mga flood control project sa pagpapat ng ating mga kabundukan at mga kapalayan. Ito po ay manifestasyon ng trilyong-trilyong pagnanakaw ng ating estado. At ngayon, tayo ay muling tumitindig, lumalabas sa lansangan upang panagutin ang reyna ng korupsyon na si Sara Duterte. Nakikisa po tayo sapagkat nilabastangan niya ang kanyang posisyon bilang vice-presidente at kanyang pagiging kalihim ng ating sektor ng edukasyon. Kapag sinabi po nating itigil at bukasan ang korupsyon, ang aming ibig sabihin ay dagdagan ng pondo sa research at development. Kapag sinabi naming taasan ang pondo sa edukasyon, ang ibig sabihin namin ay bigyan ng mga inhinyero at siyentista ng bayan ng mga kagamitan sa loob ng aming pamantasan. Kapag sinabi namin wakasan ang korupsyon, ang ibig sabihin natin ay dagdagan ng pondo sa batayang serbisyo at isulong ang pambansang industrialisasyon. Kapag humihiling tayo ng kapananagutan, humihingi tayo ng hustisya para sa lahat ng tanggol kalikasan at mga researcher tulad ni Leonard Ko, isang botanista na may permit upang mag-research. Subalit anong ginawa ng berdugong militar? Walang habas na pinatay dahil siya ay nag-research lamang. Tama ba to mga kasama? Kung kaya't ngayon, nandito tayo ngayon kasama ang malawak na hanay ng masang Pilipino upang panagutin si Marcos Jr., si Sara Duterte at ganap na arestuhin si Bato de la Rosa. Para sa Senado, ang ating panawagan, pagsilbihan nyo ang taong bayan, i-convene ang impeachment court at isimulan ang proseso ng impeachment. Lagit-lagi po kay Bato de la Rosa, isa kang malaking iyakin. Sa bawat pagpatak ng mga luha mo, alalahanin mo ang bawat luhang pumapatak sa mga pamilya na nabiktima ng extrajudicial killing mula sa pasistang rehimen ni Duterte. At ngayon, kung hindi nyo mismo gagawin ang inyong trabaho bilang impeachment court upang panagutin si Sara Duterte at papagpatuloy nyong itatago si Bato de la Rosa, pues, taong bayan mismo ang maniningil at magpapatalsik kay Sara Duterte. Asahan ninyo ang patuloy na pagdaluyong ng taong bayan, hindi lamang dito sa tarangkahan ng Senado, kundi mismo sa Mendiola, kung saan naroroon ang Commander-in-Chief ng ating bansa na si Marcos Jr. Kung kaya't ang ating panawagan, Marcos singilin! Duterte panagutin! Marcos singilin! Duterte panagutin! Mga kasama, meron po tayong update ngayong hapon. Ang mga senador na po ay nakapag-take na po ng kanilang oath at si Sara ay i-issue ng writ of summons. Meron po siyang 10
Senadong ito at hindi ito sa mamayan, kundi sa interes ng mga naghahari-guri tulad ni Sara Duterte at ni Bato de la Rosa. Kaya naman po mga kasama, para po sa isang kultural na pagtatanghal, tinatawagan po natin mula sa Pisara. Okay, mula dito sa labas ng Senado, ako po si Joey Oriendo ng CNN News Radio Program. Okay. Kiran po. Kiran po. Okay. God bless sa lahat ng subscribers. Okay, thank you.